serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, iniimbitahan po namin kayo muli na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, 13 leader-level engagements ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa 43rd Association of Southeast Asian Nations sa Jakarta, Indonesia. Kabilang ang ASEAN Summit Plenary Session, opening ceremony ng ASEAN Indo-Pacific Forum at 43rd ASEAN Summit Retreat Session. Dadaluhan din ng Pangulo ang 26th ASEAN Summit o ASEAN China Summit, 24th ASEAN Republic of Korea Summit, 26th ASEAN Japan Summit, o 26th ASEAN Plus 3 Summit, ASEAN US Summit at ASEAN Canada Summit, 20th ASEAN India Summit, 18th East Asia Summit, 3rd ASEAN o ASEAN Australia Summit at 30th ASEAN UN Summit. Una rito sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tatalakayin niya sa ASEAN ang usapin sa West Philippine Sea. May bilateral meetings din si Pangulong Marcos sa ilang kapwa ASEAN leaders na sina Cambodia's new Prime Minister Hun Manet, South Korean President Yoon Suk-yeol, Timor-Leste Prime Minister Sanana Gusmao at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Nasa Indonesia si Pangulong Marcos Jr. mula Setyembre 4 hanggang Setyembre 7. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pinabibilis ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga retailer at trader ng bigas kasunod ng pagpapatupad ng price cap. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, makakatanggap ang mga kwalipikadong maliliit na rice retailer ng pulong pinansyal mula sa kagawaran. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na tulungan ang mga apektadong negosyante sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program. Nilinaw ni Gatchalian na tanging maliliit na rice traders at retailers o mga nasa vulnerable group ang makakatanggap ng ayuda.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Hinihintay na lamang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan ng mga kwalipikadong rice trader at retailer na tatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Manggagaling ang listahan sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, oras na makuha ang beripikadong listahan ng mga benepisyaryo, agad itong ipamamahagi. Tiniyak ni Gatchalian na handa na ang mekanismo ng DSWD sa pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang House Appropriations Committee na gumawa ng paraan para makahanap ng 2 bilyong pisong pondo na ilalaan na tulong sa mga rice retailer na maapektuhan ng price ceiling sa bigas na itinakda ng Malacanang noong Biyernes. Partikular na inatasan ni Romualdez si Ako Bicol Party List Representative Elizalde chairman ng komite, na agad makipag-ugnayan sa Department of Budget and Management o DBM para sa nasabing pondo. Ayon kay Romualdez, ang naturang inisyatiba ay patunay na seryoso ang Kongreso na masigurong maayos at masigla ang food supply sa bansa. Kamakailan inanunsyo ni Romualdez na makikipagpulong siya sa mga lider ng rice retailers sa buong bansa para pakinggan ang mga hinaing ukol sa itinakdang price ceiling ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pilipinas at Amerika nagsagawa ng bilateral sale sa West Philippine Sea. Ang aktibidad na isinagawa sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Engagement Board Framework ay layong mapahusay ang interoperability ng Philippine Navy at US Navy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Kasalukuyang nagsasagawa ng bilateral sale ang Philippine Navy at US Navy sa West Philippine Sea sa bisinidad ng Palawan. Ang aktibidad na isinasagawa sa ilalim ng Mutual Defense Board Security Engagement Board Framework ay sa layong mapahusay ang interoperability ng dalawang Navy. Kalahok sa aktibidad ang Guided Missile Frigate BRP Jose Rizal o FF-150 ng Philippine Navy at US Navy Arleigh Burke-class Guided Missile Destroyer USS Ralph Johnson o DDG-114. Bahagi ng aktibidad ang pagsasagawaan ng AFP Naval Task Force 41 at US 7th Fleet ng Division Tactics Rehearsal na pagkakataon din para sa dalawang puwersa na masubukan ang kanilang kakayahang pandepensa. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill-Eleto na patuloy nalalahok sa bilateral at multilateral activities ang AFP na magpapalakas sa kakayahan ng AFP na itaguyod ang soberenya ng bansa. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pinapasoli ng Philippine National Police o Ang PNP ang Pilipinas natanggap na Ngayon, kasama si Ven Blones. Lumobo na sa mahigit 1.3 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Bagyong Goring at Hana sa infrastruktura at agrikultura. Ayon sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 727 milyong piso ang pinsala sa 37 infrastruktura sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region o CAR. Samantala, 1,378 kabahayan ang napinsala ng bagyo, kung saan 240 ang totally damaged at 1,138 ang partially damaged. Umabot sa mahigit 623 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at CAR. Naapektuhan ng bagyo ang 17,800 at isang magsasaka at mangingisda sa mga nabanggit na rehiyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nasa proseso ngayon ng konsolidasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board
o LTFRB para matukoy ang tunay na halaga ng pagkakautang sa mga tsuper na bahagi ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis, magkaiba ang datos na kanilang hawak at isinumite ng transport groups kaugnay sa service contracting o libreng sakay ng pamahalaan. Sa datos na hawak ni Damper Party List Representative Claudine Bautista Lim, mula 2020 hanggang 2021, nasa 322 milyong piso ang hindi nabayaran para sa service contracting. Dahil dito nais malaman ng kinatawan kung paano ito babayaran ng gobyerno, lalo at sa panukalang 2024 budget ay hindi ito pinondohan. Samantala, nilinaw ni Guadis na mayroon pang 1.285 bilyong piso na maaring gamiting pambayad. Tiniyak din ni Guadis na sa loob ng 1 o 2 buwan ay mababayaran ang kalahati ng naturang claims. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasalukuyang sumasailalim sa assessment ng International Maritime Organization o IMO ang maritime industry ng bansa. Ito ang kinumpirma ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Hernan Fabian o Fabia sa budget briefing ng Department of Transportation. Anya, nagsasagawa ng ebalwasyon ng IMO sa bansa para mapasama pa rin ang Pilipinas sa tinatawag na whitelist countries na nakakasunod sa isinasaad ng Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers Convention. Sakaling hindi makasama sa listahan ay 179 na bansa ang hindi kikilalanin ang certificate na ibinibigay sa ating mga marino, ngunit kumpiyansa si Fabia na makakapasa ang Pilipinas. Kamakailan pinalawig ng European Commission o EC ang pagkilala sa Seafarer Certificate ng Pilipinas hanggang 10 taon. Ayon kay Fabia, kada 5 taon magsasagawa ng inspeksyon ang EC kung nakakasunod ang Pilipinas sa standards at magbibigay ng technical support sa Pilipinas simula ikalawang quarter ng 2024 para sa pagpapabuti ng maritime industry sa bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Natanggap na retirement pay ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nanutok ng baril sa siklista, pinasosoli ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Police Brigadier General Nino David Rabaya, Director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, mahigit sa 500,000 piso ang dapat isauli ni Gonzales. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Pinapasoli ng Philippine National Police o PNP ang natanggap na retirement pay ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nanutok ng baril sa siklista sa Quezon City kamakailan. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Police Brigadier General Nino David Rabaya, Direktor ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, na mahigit sa 500,000 piso ang dapat isoli ni Gonzales. Ayon kay Rabaya, maharap sa civil case si Gonzales sakaling mabigo itong isoli ang naturang halaga. Ang halagang ito ay katumbas ng retirement pay na tinanggap ni Gonzales mula 2016 hanggang 2018. Nabatid na itinigil na ng PNP noong 2018 ang pagbibigay ng mga benepisyo ni Gonzales nang madismiss siya sa serbisyo. Pero nakatanggap ito ng retirement pay simula pa 2016 nang magretiro siya sa serbisyo pagsapit ng mandatory retirement age na 56. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Department of Health o DOH sa publiko na maaring maiwasan ang sakit na diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at hindi sa mga gamot na nabibili online. Ginawa ng DOH ang pahayag matapos kumalat sa online ang isang artikulo na ginamit ang pangalan ni health
Secretary Teodoro Herbosa at University of the Philippines Philippine General Hospital UPPGH. Nakasaad sa artikulo na nagtutulungan ng DOH at PGH para mahanap ang tamang pamamaraan para mapaayos ang blood sugar kahit nasa bahay lang. Sinabi ng DOH na walang ganitong pahayag ang inilalabas ang ahensya. Pinaalalahanan din ng DOH na ang mga hindi nakakahawang sakit tulad ng diabetes ay maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 24 na pulis nagpositibo sa confirmatory drug test ng PNP Forensic Group. Ang 24 ay mula sa mahigit 115,000 mga pulis sa iba't ibang panig ng bansa na naisailalim sa random drug testing sa loob ng naturang panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Umabot sa 24 na pulis ang nagpositibo sa confirmatory drug test ng PNP Forensic Group mula Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Brigadier General Constancio Chinayog, ang hepe ng PNP Forensic Group, ito ay mula sa mahigit 115,000 mga pulis sa iba't ibang panig ng bansa na naisailalim sa random drug testing sa loob ng naturang panahon. Paliwanag ni Chinayog, 24 ang positibong resulta sa inisyal na random drug test na isinailalim nila sa confirmatory test at 24 din ang kumpirmado. Kasama na rito ang dating hepe ng Mandaluyong na sinibak sa pwesto na si Police Colonel Cesar Herente. Sinabi ni Chinayog na nanganganib na masibak sa serbisyo ang 24 na pulis na naharap ngayon sa kasong administratibo. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Noontime TV program na It's Showtime sinuspinde ng 12 araw ng Movie and Television Review Classifications Board o MTRCB. Ito'y kaugnay sa umunoy buhos ng reklamo na natanggap ng MTRCB sa eksena sa Isip Bata segment ng show na ipinalabas noong July 25 na nagpapakita ng umano'y indecent acts ng mga artista na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinatawa ng Movie and Television Review Classifications Board o MTRCB ng 12 airing days na suspensyon ang noontime TV program na It's Showtime. Ito'y magkaugnayan sa buhos ng reklamo na natanggap ng MTRCB sa eksena sa Isip Bata segment ng show na ipinalabas noong July 25 na nagpakita ng di umano'y indecent acts ng mga artistang sina Vice Ganda at Ayon Perez. Sa inilabas na pahayag ng MTRCB, sinabi nitong ang desisyong suspendihin ng TV show ay ibinatay sa resulta ng deliberasyon ng Hearing and Adjudication Committee matapos na matanggap ang position papers ng respondents. Kaugnay nito, nilinaw naman ng MTRCB na maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang programa sa loob ng 15 araw matapos na matanggap ang desisyon. Sa pahayag namang inilabas ng ABS-CBN, sinabi nitong natanggap na ang desisyon ng MTRCB sa programa ng It's Showtime. Plano na rin umano ng kumpanya na magsumite ng MR kasunod ng paninindigang walang nilabag ang programa. Una nang napatawan ang suspensyon ng It's Showtime noong 2010 habang ngayong 2023, ilang warnings na rin ang natanggap ng programa mula sa MTRCB. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 30 magsasaka nasira ang mga tanim na palay sa Barangay Pansian, Pagudpud. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Umabot iti talupula manalon tinapektaran ti pagay na. Iti agtultulay panagtudo na iti ili ti pagudpud. Sigon gini barangay Kagawad Jesse Lagundino, iti barangay Pansyan iti nasa nga ili. Naperdi dagiti pagay manariman ti panagtawa na. Agraman ti panakalayos dagiti piskarya. Kunana ti araramiden dagiti masagna naman nalon ket iti panagaplikar iti crop insurance. Nagpanawagan pa ni Lagundino iti panakipay iti tulong kadakwada aman nalon. Inayon na saan pa'y amay baga ti balor dagiti nadadael apagay dagiti manalon. Sigon met iti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, awan pa'y tinireport kadakwada segnan iti biyang ti agrikultura. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Luna, La Union LGU magdaraos ng job fair. Higit 3,000 trabaho naghihintay sa mga kwalipikadong job seeker. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Adu at trabaho ti agururay kadagiti agsapsapol iti maisengkat ang maisang aldaw a job fair ti Luna La Union LGU babaen ti panagkipagtinulong ti Dole La Union Field Office, Philippine Overseas Employment Administration ken Public Employment Services Office. Maangay tinadakamat a job fair sa Luna Sports Center daytoy umay a Biyernes, Setyembre 8, 2023. Nasurok taluaribo a trabaho nga itukon dagiti lokal a kumpanya ken ahensya mang-recruit ti panggadan iti balasiw tao ti agururay kadagiti kwalipikado nga aplikante. Panggap tinadakamat a job fair ang may sidag dagiti kumpanya nga agberbero ken nagkasapulan ti trabahador kadagiti job seekers iti lokalidad ken dagiti aplikante manipod kadagiti naduma-duma nga ili ti entero probinsya ti La Union. Manamnamamet ang makipaset dagiti panakabagi manipod ti naduma-duma nga ahensya ti gobyerno kas kuma iti Department of Migrant Workers, TESDA, SSS, Pag-ibig ken dadumapay nga ahensya ang mablin amang TED ti suporta kadagiti agsapsapol ti trabaho. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Simultaneous tree planting activity isinagawa ng Eastern Samar Police Provincial Office sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga personnel ng Eastern Samar Police Provincial Office sa panguna ni Police Chief Master Sergeant Maricel Menda, ang Provincial Community Affairs and Development Unit Senior Action Police Non-Commissioned Officer, ngan halarom hiton paumuno ni Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos, in Malangpuson nga nagdumarahin simultaneous tree planting activity ha Barangay Suhutan, Borongan, Eastern Samar. Ining aktibidad in ginumara kaparte ito na PNP core value nga makakalikasan. Pinartisiparan ini han mga personnel han Borongan City Police Station hapaw muno ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan. Kabakyang ang FTP Borongan, barangay officials han Suhutan, mga miyembro han advocacy groups, an Oikos, Sister Minerva Bagas, nga faith-based volunteers. Panuyo ning aktibidad nga mapadugngan pa ito ni babruan hiton komunidad, kapartihan importansya hit pagtipig ngan pagataman hiton kalibungan, ipinaagihin pananumhin mga puno. Labi na nga sa ini nga paagi nga maibanan iton epekto han climate change. Tikang HRP Borongan, inihidayan Kamplon para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Regional Training Center sa Tagoloan nagsagawa ng community-based training sa plaster concrete surfaces at nag-donate ng ginamit na gate sa 58th Infantry Battalion sa Salay, Misamis Oriental.
Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Usa ka talagsaon nga pakikita sa kooperasyon ug suporta sa komunidad mao ang highlight human ang Regional Training Center Taguluan naghatag sa 58 Infantry Battalion sa Philippine Army og gamit nga entrance gate ug ang pagpahigayon og community base nga pagbansay-bansay sa plastering concrete ibabaw sa ginumala ni Jeneline H. Dapitilio, Melquiades A. Coray Jr. ug J. Michael B. Denesion sa Salahon, Alipuaton, Salay, Misamis Oriental. Samtang ang panagtimbayayong tali sa Regional Training Center Taguluan ug 58 Infantry Battalion nagpadayon sa pag-uswag nga nagsilbi nga nindot nga ehemplo kung sa unsang paagi makahatag og mahinungdanon og konkretong mga kalambuan. Ang paghatag sa gigamit nga entrance gate nga gidumala ni Engineer Romel M. Cabahog, Supervising Test the Specialist, ug ang pagpahigayon og community training dili lamang mahitungod sa pagbalin sa mga pisikal nga ekipo og kahanas kung dili mahitungod usab sa pagtukod og mga long-term nga relasyon sa diwa sa panaghiusa alang sa kaayuhan sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Tessa Orellana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tessa mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Kamu ang 2.4 milyong piso na tulong pinansyal natanggap ng mga biktima ng sunog sa barangay Camino Nuevo mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Naalkansa na mas o menos 2 milyon de pesos sa ayuda financial yari si VL mga biktima de insyendo ng Barangay Camino Nuevo Ciudad de Zamboanga desde al Department of Social Welfare and Development Region 9 i Gobyerno Lokal de Zamboanga. Yain kibasa asigun LDSW9 junto con el Aljo Zamboanga, agdalida de ayuda para con el 240 pamilya que perde caseras na insyendo. Y también cada pamilya recibe 10,000 pesos ayuda financial bajo na programa de DSWD, Assistance in Crisis Situation o AIX. Fuera na ayuda financial ya dali también mag-hygiene kits, kitchen kits y mag-otros komida con el mga biktima. Asigun con Alcalde John Delipe, ay kontinuo dali suporta el gobyerno lokal con el mga biktima de Quema. Desde aking siyudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justine mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. 127 personnel ang nadagdag sa puwersa ng kapulisan ng Iligan City para sa seguridad ng Diandi Festival 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang kapulisan sa Iligan City nagtugangan og usa ka gatos ug 2 pito na mga personahe isip augmentation aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa matag Iliganon ug mga bisita nga nagsaulog sa Diandi Festival 2023. Kini tungod usab siguro sa bomb threat nga nahitabo ni adtong milabay nga mga adlaw diin dali kining girespondihan sa Iligan City Police Office. Gipaniguro sa kagamhan ng lokal sa dakbayan sa Iligan ug mga kalambingit na ahensya sa gobyerno ang pagmintinar sa seguridad ug kaluwasan sa publiko sa tibok bulan sa kasaulugan sa nasangpit nga fiesta. Tungma usab sa panahon ng pag-turnover sa unom ka patrol cars ngadto sa kapulisan sa dakbayan. Makatabang kini sa dali nga pagtubag sa panahon sa mga emergency ug laing-laing mga katalagman. Ang LGU Iligan mihatag og minsay pinaagi sa ilang Chief of Staff nga si Jules Bernie Padilla nga nagpakita nga ang mga security forces gikan sa kapulisan ug kasundaluhan nagpakita nga wala sila gapugong sa hulga sa mga mapangimuslanon atol sa fiesta. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.
Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinoproseso na ng Department of Budget and Management o DBM ang request ng Department of Transportation o DOTR para mailabas ang pondo para sa fuel subsidy para sa transportation sector. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2024 budget ng DOTR, tinukoy ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera na hindi pa nagagamit ang 5.5 billion pesos na fuel subsidy na inilaan sa ahensya. Kabilang dito ang 3 billion pesos noong 2022 at 2.5 billion pesos noong 2023. Paliwanag ni DOTR Undersecretary Anneli Lontoc, inaantay pa nila na ilabas ng DBM ang pondo. Paglilinaw naman ni DBM Acting Director Maria Cecilia Socorro Abogado na noong August 9 lamang nag-request ang DOTR para ma-release ang pondo. Kinakailangan pa itong ibalik dahil may kakulangan sa dokumento gaya ng Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Department of Energy o DOE, DOTR at DBM. September 2 aniya na isumite ng DOTR via online ang kumpletong request dahil sa suspensyon ng pasok sa tanggapan ng pamahalaan at hinihintay pa ang hard copy. Ngunit pagtiyak ng DBM na kahit online submission pa lamang ay sinisimulan na nila ang pagproseso para maibaba sa DOTR ang pondo. Umaasa naman ang mambabatas na papaspasan ng mga kinaukulang ahensya ang pagtugon dito lalo at Setyembre na at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, hiniling naman ni Deputy Speaker Ralph Recto na amyendahan ng Kongreso ang Rice Tarification Law, partikular ang mga programang pinupondohan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Punto ni Recto, sa pagpataw ng price cap sa bigas ay bumaba naman bigla ang farm gate price ng palay mula 23 to 19 pesos per kilo. Para sana maibsan ang pagkaluging ito ng mga magsasaka, maaaring gamitin ang nasa 38.56 billion pesos na rice import tariff collections mula January 1, 2022 hanggang August 26, 2023. Ngunit dahil sa batas magagamit lang ang RCEF sa makinarya, pataba at credit assistance at hindi para sa ala conditional cash transfer para sa mga magsasaka. Kaya mungkahin ng Batangas Solon, amyendahan ang RCEF menu upang ipahintulot ang direct cash assistance para mabenepisyohan ang lahat ng rice farmers at hindi lamang magsasaka ng 2 hectares at pababa salig sa RA 11598. Kasabay nito, umaasa si Recto na bababaan ng Pangulo ang import duty na ipapataw sa bigas salig sa Section 7 ng RTL. Bunsod na rin na mag-a-adjourn ang Kongreso sa September 29. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, naniniwala si Senador Sani Angara na magiging malaking tulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas sakaling maibatas ang Tatak Pinoy Bill na isa sa mga priority bills ng administrasyon. Paliwanag ni Angara na layon ng panukalang ito na palakasin ang iba't ibang industriyang Pinoy, magbigay ng mga oportunidad at patasin ang kita ng mga Pilipino. Isinusulong nito ang kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang maisulong at mapalakas ang mga lokal na produkto at industriya sa Pilipinas, malaki man o maliit.
Sa pamagitan aniya nito ay magkakaroon ng pagkakataon ang domestic enterprises na maging globally competitive. Binigyang diin ng senador na kapag tinangkilik at sinuportahan ang mga industriyang sariling atin ay magkakaroon ng mas maraming trabaho, mas mataas na sahod, mas maraming negosyo at mas maraming pagkakataon sa mga kanayunan para umasenso. Kaya naman kapag naisabatas, kumpiyansa si Angara na ang Tatak Pinoy Bill ay malaking tulong sa pagresolba ng matinding kahirapan, kawalan ng trabaho, rural to urban migration, mababang pasweldo at magiging daan upang umunlad ang lahat. Sa kasalukuyan, nasa plenary debate na ang naturang panukalang batas o ang Senate Bill 2426. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Handa ang Philippine Basketball Association o PBA sa tawag ng Gilas Pilipinas para punan ang kakulangan ng players nito na lalahok sa Asian Games sa China. Bukod kay Jordan Clarkson na inaasahang babalik na sa Amerika para sa training camp ng Utah Jazz sa paparating na NBA regular season, hindi na rin available ang mga Filipino imports na maglalaro sa mga liga sa Japan at South Korea. Inaasahan na si PBA Commissioner Willie Marshall, PBA Chairman Ricky Vargas at Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio ay magkikita-kita ngayong linggo para pag-usapan ang kampanya ng Gilas sa Hangzhou mula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. Magsisimula ang PBA sa Oktubre 15, isang linggo pagkatapos ng Asian Games. Kaya inaasahang magbabalik aksyon para sa Pilipinas sina June Mar Fajardo, Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, R.R. Pogoy at CJ Perez. Pool members Chris Newsom at Calvin Oftana o iba pang players na hindi kasama sa World Cup. Si Justin Brownlee ang tinapik na samahan ang Nationals dahil nga sa pagbabalik ni Clarkson sa NBA. Dahil sa panalo ng Gilas kontra sa China sa kanilang huling laban nitong World Cup, nabigyan ng pag-asa ang mga sports leaders at determinado sila patungo sa Asian Games. Ayon kay Marshall, tumaas ang ranking ng Pilipinas ng 8 pwesto mula number 32 noong 2019 at ngayon nasa pang-24 na at naging number 3 sa Asia sa ilalim ng Japan at Lebanon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umusad sa main draw ng W100 Tokyo sa Japan si Filipino tennis champion Alex Ayala pagkatapos magposte ng 2 magkasunod na panalo. Tinalo ng qualifying top seed na si Ayala si number 9 seeded Anastasia Kulikova ng Finland 6-2, 6-3 sa final round ng qualifiers sa Ariake Tennis Park Indoor Hard Court. Sa first round ng qualifying nitong linggo, tinalo ng WTA World number 195 na si Ayala si Kanako Morisaki ng Japan 6-4, 6-2. Sa main draw, unang kakalabanin ng 2022 US Open Juniors Singles winner si wildcard recipient
Natsumi Kawaguchi na siya rin ang kanyang partner sa doubles event. Mga kalaban ng tandem na Ayala at Kawaguchi sa kanilang unang laro ang kapwa Thai players na sina Luxika Kumkum at Piangtarn Pilpwech. Ang $100,000 na torneo na tinatawag din na Ando Securities Open Tokyo 2023 ang ika-4 na W100 event ni Ayala sa ITF Women's World Tennis Tour. Susubukan ni Ayala na dagdagan ang kanyang 4 na professional singles titles mula sa W25 Roehampton sa Great Britain nitong nakaraang buwan, W25 Yekla sa Spanish region ng Murcia nitong Hunyo, 2022 W25 Chiang Rai sa Thailand at ang 2021 W15 Manacor sa Espanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik aksyon si dating strawweight world champion na si Joshua Pacio sa One Fight Night 15 sa Oktubre 7 na gaganapin sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Haharapin ng tinaguriang The Passion si Mansur Malachev ng Russia sa kanyang unang laban pagkatapos mahubaran ng kanyang korona ni Jared Brooks nitong Disyembre ng nakaraang taon at umalis sa Team Lakay nitong unang bahagi ng taon. Ngayong kumakatawan sa Lions Nation MMA, target ng 27 anyos na si Pacio na makuha muli ang number 1 spot sa ranking ng One Championship Division para makakuha ng rematch kay Brooks. Hawak ni Pacio ang 19-4 record at may 5 sunod na panalo bago ang kanyang kabiguan kay Brooks via unanimous decision. Sa kabilang banda, tangka ni Malachev na panatiliin ang kanyang unbeaten record at makascore ng kanyang ikalawang magkasunod na laban sa ilalim ng One Championship banner. Nitong Hunyo, nakagawa ng kahindik-hindik na first round submission win laban kay Jeremy Miado para pagandahin ang kanyang record sa 11-0 at kunin ang number 5 spot sa rankings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Una dyan itong si Jean Garcia kasi hindi na daw makikialam sa naging desisyon ng kanyang anak na si Jenica Garcia na tuluyan nang makipaghiwalay sa asawa nitong si Alwin Oitingco. And naniniwala ang seasoned Kapuso actress na baka hindi talaga para sa isa't isa ang estranged couple at mas mabuti nang magkanya-kanya na sila ng landas at mag-focus na lang sa kanilang co-parenting
agreement. And 3 taon na nga nung maghiwalay sina Jenica at Alwin at inaayos na rin nila ang annulment ng kanilang kasal. And sinubukan naman daw ng dating mag-asawa na isave ang kanilang relasyon. Pero hindi na daw talaga umubra. And chika ni Ate Jean ha, quote and unquote, ang maganda lang talaga ginawa naman nila ng paraan, di ba? Na mag-work yung relationship. Tinry naman nila ulit pero it's just so happened na siguro they're not destined for each other. Ang sakit naman nun. Then, they're not meant for each other. They have children. So ako gusto ko maging magkaibigan na lamang sila and magkasundo sila para sa mga bata as parents. Pero yung mga relationship sa kanila nakapag-move on na si Jenica nang matagal na. I'm sure nakapag-move on na rin si Alwin, feeling ko. Ang payo ko lang kay Jenica is maging strong siya na yung faith niya sa Panginoon na kahit na heartbroken siya, wag mawawala. And dagdag pa ng actress, kumbaga kung kailangan niya ako ang support, basta kung ano ang kailangan niya. Kailangan niya ng advice, kailangan niya ng nanay, kailangan na niya ng kaibigan, nandyan ako. And naniniwala rin si Jean na parehong may pagkukulang sina Alwin at Jenica sa kanilang pagsasama. Ika nga niya, kung meron mang mga fault si Alwin, I'm sure may fault din si Jenica. So both yan pareho. And ayoko namang i-blame yan lahat kay Alwin nang dahil ako ang nanay ni Jenica. Palagay ko hindi lang talaga sila para sa isa't isa. And naibahagi rin ni Jean ang tungkol sa maagang pagpapakasal ng anak kay Alwin. Quote and unquote, kasi yung storya niya nung nag-decide silang magpakasal na dalawa, hiningan ko sila ng 2 pang taon bago magpakasal. Pero nagpakasal pa rin sila. O di ba? Parang medyo may matigas ang ulo tong si Jenica at saka si Alwin, sinuway ang kanilang nanay. And humingi pa ako ng 2 taon. Si Jenica 24 ba? Sabi ko 26 siya o 28 years old. Yun yung pagdadagdag ni Jean sa kanyang sinabi. Basta parang ganun hindi ko na matandaan kung anong age sila nun. Itinuloy, nire-respeto ko yun. Pero sabi ko, make sure na gusto ko maayos. And revelation pa ni Jean, sumama ang loob niya kay Alwin. Quote and unquote, siguro nung una. Kasi parang gusto nilang i-workout pero nung una medyo. And syempre, normal naman yun sa mother-in-law, di ba? Syempre, babae yung sa akin. Pero ngayon, wala na. Nawala na yung tampo, nawala na yung galit. And last scene ni Jean dyan, kasi at the end of the day, siguro talagang hindi sila para sa isa't isa na kailangan ko ring tanggapin. O di ba pangatlong beses na ni-reiterate ni Jean na hindi talaga daw match sina Alwin at si Jenica. And samantala mukhang hindi matutupad ang pinag-uusapang dream wedding ni Bea Alonzo at Dominic Roque na mangyayari sa darating na 2024 o next year yan. Bakit kaya? Kinumpirma ng Kapuso actress na next year na magaganap ang wedding nila ng kanyang fiancé pero wala pa raw siyang napagdedesisyonan tungkol sa petsa at venue. Yun naman pala yung reason. Sa bagong YouTube vlog ni Bea na may titulong Tipsy Q&A #AskBea Late Night Edition, nagbigay siya ng ilang detalye tungkol sa kasal at kung bakit feeling niya hindi pwedeng mangyari ang nais niyang intimate wedding. Say ni Bea, quote and unquote, wala pa kaming date but hopefully it's gonna be next year kasi ayaw din naman namin ng very long engagement because we don't see the point of it because we're sure about each other. And syempre hindi na rin kami mga bata, gusto na rin naming mag-start ng pamilya namin. And kung siya lang daw kasi o si Bea ang masusunod, intimate wedding sana ang gusto niya, pero na-realize niya na si Dom na napakarami nilang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz na plano nilang imbitahan, kaya malabo na itong matupad. And say pa ni Bea, quote and unquote, gusto ko talaga ng intimate wedding ever since I was a little girl. Kapag nag-iisip kami ni Dom ng guest list pa lang, parang ang dami pala naming
friends. And hirit pa niya kasi si Dom extrovert siya. Ang dami niya talagang friends and ang dami niyang group of friends. And ako, I have a small circle of friends, but outside of that circle, ang dami ko ring mga acquaintances. Ang dami ko mga nakatrabaho, and I've been in this business for 22 years. And paliwanag pa ng bride, ang hirap niya talagang i-dilute into a very small number. One thing I'm sure about is that it's going to be amazing because I'm gonna be marrying the love of my life. And natanong din ang dalaga tungkol sa komento ng netizens na mukhang mas in love siya sa mga nakakarelasyon niya. Say ni Bea, give raw talaga siya o kapag nagmamahal. And panghuli dyan ha, last July 18, nag-propose si Dominic kay Bea habang nasa pictorial ang actress. Parehong naiyak ang celebrity couple sa kanilang engagement. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Muli, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, nakasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer ngayong araw na ito, si Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news, kay Stephanie Vicente. Sa ating sports news kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang regiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!